Napaka-strategic ng position ni Judas Iscariot. And yet, kasama si Jesus. Naririnig si Jesus nagtiteach everyday. Nakita lahat ng mga miracles na pinerform ni Jesus. Nakita kasama siya everyday. And yet, nagkamali siya. Binenta niya itong kanyang rabbi. Binenta niya itong teacher niya for 30 pieces of silver. So, wag natin sabihin hindi tayo magkakamali. Kailangan talaga kumapit kay Lord para hindi tayo magkamali. Hindi natin kaya yan. Hindi natin kayang iwasan ng tukso. Kaya lang natin yan kung ang Holy Spirit ay nag-a-abide sa atin. Pangako ng Bible, nag-a-abide siya sa atin. Kaya lang tayo ang hindi nagko-cooperate. Amen. Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. So many don't treat their salvation with fear and trembling. So katulad nitong sinabi kong Baptist pastor, meron pong ang anak ko dito, anong technique niya para hindi siya matukso. Ito pong anak ko ay si Ivan. Si Ivan po ay talagang yan ang taong wala pa ako narinig na may kapintasan siya kahit kaninong tao. I mean talagang sobra-sobra napaka-friendly, napaka-matulungin. Nung nag-aaral siya, talagang tinuturuan niya yung mga mahihina, pinagtsatsagaan niya talagang math. Kaya nung in fact talagang sobrang tulong niya sa mga teachers, mga ganyan without expecting anything in return. Wala naman po siyang kinita do'n, hindi siya nagpapabayad sa tutorial. Pagkatapos po nung mag-graduate yan at ako'y mag-attend ng graduation ng valedictorian si Ivan, ay nakapila yung mga magulang sa akin. Yung mga anak nilang mga babae ay nilalakad nila sa akin. Talagang gusto nila ang mapangasawa ay si Ivan. So, ang technique po ni Ivan para do'n sa mga immorality issues, sabi niya natutunan niya is yung tinatawag na technique 1, 2, 3, sabi ni Ivan. Ang ginagawa po niya 'pag nakakita daw siya ng isang magandang babae, makikita 1, 2, 3. Ganyan na. Hindi na magfo-focus dito sa babaeng 'to. 1, 2, 3, ganyan na. Tapos diretso na siya. Iiwasan niya na. So, in other words, dahil dito sa technique niyang ito, biniyayaan ni Lord na the best woman in the world, the best wife in the world. Wala naman po kung mapintas kahit isa dito sa napangasawa niya. So, kailangan pong ipag-pray natin ang mga bata habang bata pa sila para hindi sila ma-sway pagdating ng araw, 'pag tumanda na sila. Sabi niya, James 4:7, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen. So, sabi, number 2, do everything without complaining. Napaka-importante po ito. So, tapos na tayo sa immorality, yung complaining. Kasi itong sinasabi ni Lord ito, mga kasalanan na nagagawa ng kanyang mga anak, na talagang higing totally destructive sa kanila, nag-destroy talaga ng buhay nila. You mean pastora nagreklamo lang ako puwedeng ma-destroy ang buhay ko? Nay, malalaman niyo kung ano ang ibig sabihin ng complaining. Sabi niya, "Do everything without complaining or arguing, so that you may be blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe." So tingnan po natin yung mga Old Testament characters na nag-disobey kay God. Bakit nawala sila sa kanilang calling? For example, si Adam, 'di ba? Siyempre kumain siya ng forbidden fruit, so hindi niya na-fulfilling. Sabi niya, "Go and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over all the cattle, over all the creeping thing that creeps upon the earth." Literally, over the entire earth. Kaya lang ang ginawa niya, ito'y nirelinquish niya kay Satan, and that's how Satan became the God of this world at napahamak ang buong humanity dahil sa ginawa ni Adam. Si Moses, ano ba ang dinisobey ni Moses? Kasi sabi ni God, speak to the rock, and then the rock will produce water. Kasi nagreklamo itong mga Israelites na bakit mo kami dinala dito sa wilderness na wala kaming mainom na tubig. So si Moses, sa sobrang galit niya dito sa mga Israelites, imbes na to speak to the rock, ang ginawa niya, tinapik niya dito sa kanyang staff twice. At si Lord, inonor pa rin naman niya yun kahit na nag-disobey. Pero that cost him a huge repercussion or consequence. He was not able to enter the promised land dahil doon sa kasalanan na yun. Tingnan mo kasi tinapik niyang ganyan, lumabas pa rin ang tubig. Kaya lang God did not appreciate na disrespect o dishonor ni Moses si God in front of the Israelites. Hindi niya sinunod si God. That's the reason bakit hindi nakapasok sa promised land si Moses. Yung mga Israelites,
It could have taken them 11 days to enter the promised land kasi ang lapit-lapit lang nitong Egypt dito sa land of Canaan. Tingnan niyo po itong mga sinabi nila. Ang sabi dito na nagpaikot-ikot sila sa wilderness for 40 years. Diba? Kasi, why didn't you kill us by the sword? Or why did you have to bring us into the wilderness and die by the sword? Or why didn't you just bring us back to Egypt? Kasi ang nirereklamo nila, masarap ang pagkain nila doon. Kahit na mamamatay na sila, basta masarap na yung pagkain nila. At punong-puno ng bread ang kanilang tiyan. So, kaya nga, itong mga Israelites ito, they were the chosen people. The entire generation namatay. For 40 years, paikot-ikot sila sa wilderness. They were never able to fulfill their calling itong to enter the promised land. Samantalang si Caleb, sabi niya, let's go at once and possess the land for we're able to do so. So, anong nangyari? Si Caleb at si Joshua, they were able to enter the promised land. Itong si Joshua ay binigyan ni Lord, di ba, ng instructions to go around Jericho for once a day and then on the 7th day, 7 times. Tapos, all he had to do was shout! Nung sinyout na yan, bigla na lang gumuho ang walls of Jericho. Supernatural! So, makikita po natin pag nag-o-obey tayo, talagang yung blessings ni Lord, yung supernatural blessings na pour out sa atin. Kapag nagdi-disobey itong mga Israelites na to, talagang they would lose in their battles. In every single battle na talo sila. Si David, tingnan po natin si David, 2 Samuel 11 verses 14 to 15. In the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. In it, he wrote, put Uriah out in front where the fighting is fiercest. Then withdraw from him so he will be struck down and die. Dahil si David, dapat panahon ng gera, nandun siya sa front line. Di ba general siya? Siya yung hari. Dapat ang mga hari nung panahon na yun talagang sumasama sa gera. Kaya lang, nagpahinga siya dito sa palasyo. Umakyat siya dun sa rooftop, nakita niya naliligo si Bathsheba. Bakit pa naman walang tapalodo yung bathroom ni Bathsheba? Di ba? So natukso ngayon si King David, pinatawag, he called for Bathsheba and he had sexual relationship with her and he impregnated her, nabuntis si Bathsheba. So ngayon nag-worry siya, di ba? Nag-alala siya na malalaman ng kaharian na siya ay pumato dito sa isang subject na to na may asawa. So ginawa, pinatawag kay Joab itong si Uriah at sabi niya, oh Uriah, umuwi ka muna para si Uriah at saka si Bathsheba mag-sex sila, hindi mahalatang nabuntis si Bathsheba. Kaya lang si Uriah ayaw niyang umuwi. Kasi sabi niya, yung mga kasamahan ko sa battle, yung mga sundalo, hirap na hirap sila, nandun sila nakatira sa tent. Tapos ako, mag-i-enjoy ako sa pagkain, mag-i-enjoy ako sa sex dito sa asawa ko. I cannot do that. So ngayon ang problema si King David. Anong ginawa niya? Nagpadala na lang siya ng sulat kay Joab. Sabi niya, dalhin mo, ilagay mo si Uriah dun sa pinaka-forefront ng battle kung saan pinakamalakas ang patayan at iwanan mo siya doon para mamatay. Tingnan mo samantalang si David was the man after God's own heart. He was worshiping God. Every single moment of his life, sabi niya dito sa Psalms 27, one thing that I desire of the Lord is to seek thee. Yun taon dinidesire ng heart niya, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His presence. Yan ang dinidesire niya, to dwell in the house of the Lord. Pero, natukso siya kay Bathsheba, so don't tell me yung walang matutokso sa inyo. And that's the reason kung bakit siguro inaano ni Lord dito, kasi kayo ay ilalarga ng Panginoon. Kayo ay yayaman talaga kung yung lalo na yung mga nag-attend nung last meeting natin. Nakita nyo kung ano yung 4 steps na yon. Talagang inevitable yan. Hindi maaring hindi kayo yayaman. Hindi maaring hindi kayo ma-heal. Depende kung ano yung goal na sinulat nyo, yung definite chief aim na sinulat nyo. Pero darating ang time because that is not the ultimate purpose of God for you. Ang ultimate purpose ni God for you is ilarga kayo doon. Ilarga kayo na kung saan matutokso man kayo, hindi kayo babagsak. Hindi kayo babagsak. Amen. So, anong nangyari si Nathan, itong prophet Nathan, pinapunta ni God, sinabi niya kay David, anong kasalanan niya? So, anong nangyari? So, ang daming nangyari po. Hindi maaring wala kasing consequences. Ang kasalanan, hindi maaring walang consequences yan. Kasi part ng chastisement ng Panginoon at si Satanas ay sasalakay talaga. Whether you like it or not, sasalakay si Satanas dahil nakalagay sa Bible. Mamaya po, pakikita natin. So, ang unang-unang consequence yan is namatay ang anak ni David kay Bathsheba. Di ba? Namatay. Number 2, si Amnon. Itong si Amnon was the eldest son of David. Ni-rape niya si Tamar. Tamar was the daughter
of David sa ibang wife. So, bali stepsister ni Amnon. So, nagalit si Absalom kasi si Absalom was the full brother of Tamar. So, pinatay ni Absalom itong si Amnon. Magkakapatid, si Absalom, third eldest son. Pagkatapos ngayon, si Absalom, he led a rebellion against King David. Gusto niyang annihilate yung si David at ng lahat ng mga tauhan niya, katulad ni Joab. Kaya lang ang nangyari, siya tuloy ang namatay. So nag-mourn talaga si David kasi David loved Absalom so much. So hindi pa yan. Si Adonijah, for example, ay nag-attempt siya to take the throne of David. So buong pamilya niya was a mess. Because ng mga kasalanan na yan, kasi sinasabi ni Lord sa atin, huwag tayong pumasok sa mga kasalanan na yan dahil hindi maaari walang konsekwensya. Amen. So, King David was overcome with grief upon hearing the news, famously lamenting, "Oh, my son, Absalom, my son, Absalom." Tingnan mo yung mourning niya. "Would God I had died for thee, oh, Absalom, my son, my son." Tingnan niyo yung mourning talaga siya dahil sa nangyari sa kanyang buhay dito. So yung sinabi ng Bible na, "The sword shall never depart from David's house." Hindi pa po yan ang nangyari kasi itong nangyari dito yung sinabi ni God na God would take David's wives and give them to another man who would lie with them in the sight of the sun. Anong ibig sabihin nun? Talagang i-display yung kamalian ni David. Talagang expose ng Panginoon ang kamalian. Kasi kailangan ma-expose tayo kung hindi tayo matututo. Kailangan ma-expose ang kasalanan natin. Bago naman ma-expose, huwag na tayong gumawa. Parang wala nang ma-expose kasi walang sikretong hindi mabubunyag sa kaharian ng Panginoon. Kung hindi man ngayon mabubunyag, in the future, pagdating sa eternity, lalatag ni Lord, lay down sa ito yung mga ginawa mo, Terry. Lahat ng kahihiyan na harapin ko doon dahil sa mga ginawa kong kasalanan. See? So, bago tayo gumawa ng ganyan, bago iharap ni God, i-lay down. Ito yung mga kasalanan, huwag na tayong gumawa para wala i-lay down doon. Mag-repent na tayo ngayon para mabura, hindi na makita doon. Amen? So, anong nangyari? Sinabi niya yung mga asawa ni David daw ay literally i-rape in front of the people. At nangyari ito kay Absalom. Bakit? Anong sabi rito? Si Absalom, pinatawag niya yung mga asawa ni David, yung mga concubines niya, at doon nakipag-sex siya dito sa mga kung sino-sinong asawa ni David sa rooftop kung saan nakikita ng lahat ng tao. So, alam ng mga tao nagkasala si David. Amen. So, New Testament characters. Sabihin natin, okay, Old Testament characters yan. What about New Testament characters? Oh, meron din tayo dito, si Judas Iscariot. Bakit? Out of the 12 disciples, di ba? Siya pa naman ang in charge sa treasury, di ba? Napaka-strategic ng position ni Judas Iscariot. And yet, kasama si Jesus. Naririnig si Jesus, nagtiteach every day. Nakita lahat ng mga miracles na pinerform ni Jesus. Nakita kasama siya every day. And yet, nagkamali siya. Binenta niya itong kanyang rabbi. Binenta niya itong teacher niya for 30 pieces of silver. So, wag natin sabihin hindi tayo magkakamali. Kailangan talaga kumapit kay Lord para hindi tayo magkamali. Hindi natin kaya yan. Hindi natin kayang iwasan ng tukso. Kaya lang natin yan kung ang Holy Spirit ay nag-a-abide sa atin. Pangako ng Bible, nag-a-abide siya sa atin. Kaya lang tayo ang hindi nagko-cooperate. Amen. Si Ananias and Sapphira, for example, ito babasahin ko, Acts 5 verses 1 to 5. But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold the possession. So meron silang binentang property. And he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. So in other words, si Ananias, hindi niya dineclare fully kung ano yung magkano niya nabenta yung property. Pero wala namang napupumilit sa kanya na i-declare niya ang property kung magkano nagastos. Siya naman ang nag-offer niyan. At kaya lang nagsinungaling siya. Kasi imbes na sabihin niya like 1 million niya nabenta, sinabi niya nabenta lang niya at 500,000 pesos. At hindi natin alam bakit siya magsisinungaling. But sabi ni Peter, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Kaya nga sinabi niya, while it remained, was it not your own? Sarili mo naman yan. Property mo yan. Kung anong gusto mong ibigay sa church, yun lang. Wala naman nagpupumilit, ibigay mo lang lahat yan. But don't lie. Kasi ang pagsisinungaling is not only lying to your neighbor, you're lying to God. Literally, ito yung lesson ito. Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Sabi niya,
'Pag tayo nagsinungaling, let's say nagsinungaling tayo, for example, "Ana, nilinis mo na ba yung toilet?" Tapos, "Opo, nilinis ko na po." Pero kasi cellphone kunwari lang tumatawag ang employer, "Lininis mo na ba 'yung" "Opo, lininis ko na po." Yung simple line na 'yan, simple line na 'yan, ikaw ay nagsisinungaling hindi dun sa employer mo, nagsisinungaling ka dito sa Panginoon nito at naririnig niya 'yan. So then Ananias, hearing those words, fell down and breathed his last, so great fear came upon all those who heard these things. So ikinamatay niya. Pasalamat po tayo, napakalaki ng grace ng Panginoon sa atin ito sa redemption na binigay sa atin ni Jesus. Pero marami akong nababalitaan diyan, 30 years old namatay. I mean, meron pong isang tao na nag-deliver sa akin, mga nag-exhibit sila dito sa Hong Kong Exhibition Center ng mga figurines ng kung ano-ano at dineliver nila sa akin. Pagkatapos, after like 1 week, namatay na daw. 30 years old na babae, so articulate, so smart, so highly intellectual, tapos namatay. Paanong nangyayari yun? Kasi kinuha ni Satan, hindi si God ang kumukuha niyan, it's the spirit of death. Spirit of death belongs to Satan. May hierarchy po si Satan, may hierarchy yan. Nandito sa pinakauna yung mga generals niya. Nandiyan ang spirit of death. Nandun yan, general niya yan, the spirit of destruction. Nandiyan sa kaharian niya. Tapos dito sa mga baba, nandito siguro yung mga spirits of lying, mga spirits of kung ano-ano yan, spirit of, for example, of gossip, spirit of doubt, spirit of kung ano-ano mga spirito, hanggang bumaba na dito yung mga nanunukso natin ng mga parang private citizens ni Satan. So kapag ang tao ay na-involve sa kasalanan, lahat yan magkaganap together. Itong mga demonyo ito darating. Makikita niyo po mamaya dito sa mga scriptures. Magdadatingan itong mga demonyo na to. Pagkatapos hanggang darating ang spirit of death at papatayin ka. Kaya magbigla ka na lang, wow, itong isa pong tao dito sa subdivision ng kapatid ko ay 32 years old lang ito at very healthy. Araw-araw nagja-jogging and every day nagja-jogging. Pagkatapos one night nag-jogging siya all throughout around the neighborhood, doon sa subdivision. Tapos pag-uwi niya sa bahay bigla siyang natumba, namatay siya ang diagnosis was aneurysm. Paanong nangyari 'yan? Kaya tayo laging naka-ready tayo. Kasi you'll never know, akala natin konting kasinungalingan lang naman 'yan, eh hindi! Darating si Satanas, darating ang mga demonyo na 'yan sa buhay mo. Hindi konting kasalanan 'yan. It is a grievous sin for us to lie. Because when you lie to your neighbor, you lie to the Holy Spirit. You lie to God. Yan ang sinasabi, konting kasalanan 'yan, sinungaling. 'Di ba, o nag-iisip tayo ng masasama about other people. Like halimbawa, "Uy, itong si pastor na 'to, gusto ko ng layasan 'tong pastor na 'to, pareho lang ang message na tinuturo nito." Or magsalita lang kayo na ganyan. I mean, yung mamaya makikita niyo po kung anong nangyari sa yung mga nag-contest dito sa leadership ni Moses kung maaabot natin 'yan. Revelation 21:8, "And all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death." All liars. So, hindi lamang po liars ang pupunta dito. Ulitin ko, all liars shall have their part in the lake. Ang lake of fire, ito ibig sabihin ito yung ultimate destination ng mga like si Satan, ang Antichrist, ito lahat ng mga demonyo at lahat ng nag-follow kay Satan. So, lahat ng nag-follow, lahat ang hindi naniwala na kailangan nila ng Savior in Jesus, lahat ng mga nag-disobey dahil hindi sila naniniwala na si God ay talagang siya ang ating Diyos. Lahat naman yung mga Muslim people, I don't want to mention, pero yung mga ganyan ay pupunta sa lake of fire na tinatawag. Kasama yung mga liars. A lying tongue is an abomination to the Lord. Naku, abomination. Hate na hate na hate na hate ni God. Ang pagsisinungaling. Hate na hate ni God. John 8:44, "You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. For he is a liar and the father of lies." So in other words, pag ikaw nagsisinungaling, anak ka ni Satan because he is a liar and the father of lies. So hopefully itong message na to ay titigilan natin kasi ang lies is the opposite of truth. The truth of God's word is the word of God. Ang lies nito ay yung deception and lies of the enemy. Masasabihin niya, hindi ka pa gumaling, Sister Gina, may cancer ka, hindi ka gagaling, mamamatay ka. Yan ang kasinungalingan ni Satanas. Pero ang sinasabi ng Bible, sinasabi ng Word, which is the truth, by the stripes of Jesus you are healed. So depende na sa iyo anong paniniwalaan mo. Kung ikaw ang lumabas sa bibig mo ay kasinungalingan,
"Ay hindi ako magaling kasi lumalaki pa yung tumor, masakit, ang grabe yung pain." That is a lie of the enemy. Nandun ka kay Satan, anong gagawin ni Satan? Kakainin, papatayin ka niya. Kaya maraming Christians namamatay because of the words that come out of their mouth. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.